hindi maiwasan ni Senator Ping Lacson na magbigay babala sa publiko kaugnay sa magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nagsisilbing ikalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Partikular na tinukoy ng senador ang mga magiging hakbang ng Senado kasunod ng makasaysayang palitan ng putok sa loob mismo ng mataas na kapulungan. Pinasasagot naman ang kampo ng ikalawang Pangulo sa oras na maisumite sa tanggapan nito ang writ of summon. Narito ang balita. Nitong Lunes, May 19, opisyal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court matapos manumpa ng mga mambabatas bilang senator judges para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos nito, ipinag-utos na sa Senate Impeachment Court ang pagpapadala ng writ of summons para kay Duterte para magsumite ng sagot kaugnay ng mga aligasyong nakasaad sa impeachment complaints. May 10 araw ang kampo ni Duterte para tumugon at pagkatapos nito, may 5 araw naman ang prosecution para sa paghahain ng kanilang reply. Pagkatapos ng pre-trial, opisyal nang bubuksan ng Senado ang proseso para sa impeachment trial. Sa kabila ng gumugulong pang investigasyon sa Senado kaugnay na naging putukan noong nakaraang linggo, siniguro naman ni Presiding Officer Senate President Alan Peter Cayetano na magpapatuloy at walang magiging hadlang sa pagtalakay ng kaso. Si Senador Panfilo Ping Lacson inilarawan ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court bilang sariwang hangin para sa mga miyembro ng mataas na kapulungan. Hindi pa man aniya ganap na humuhupa ang naging tensyon at bakas ng putukan noong nakaraang linggo. Hindi aniya maitatanging ang pag-convene ng Senado ay bagong simula para sa bulwagan. Kumpiyansa rin siyang nasunod ang lahat ng parliamentary procedures kaugnay nito. Positive development man ang mabilis na pag-convene ng Senado bilang impeachment court, may panawagan naman si Lacson para sa publiko. Apela niya sa mga Pilipino na manatiling mapagmatyag at mapanuri lalo na sa mga magiging susunod na proseso. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.